Pagod na ako, ma. Para siyang papel de liha. Magaspang. Nakakairita sa balat kapag dumidikit sa aking waming. Minsan, nahihiya na akong ipakilala siya sa mga bagong board member ng kumpanya. Tingnan niyo ang kanyang mga kamay. Tila ba hindi na nakakilala ng losyon sa tigas at dumi. Hindi siya nababagay sa bagong buhay na tinatamasa ko ngayon. Napatigil ang aking mundo sa mga salitang binitawan ni Andres, ang lalaking 8 taon kong pinagsilbihan ng higit pa sa aking sarili. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina sa aming bahay. Bit-bit ang isang tray ng mainit na sopas na paborito niya. Inihanda ko ito dahil alam kong pagod siya mula sa trabaho. Hindi ko alintana na kanina pa kumakalam ang sarili kong sikmura dahil mas pinili kong tapusin ang pag-aayos ng kanyang mga papeles para sa susunod na transaksyon. Narinig ko ang malutong at mapang-uyam na tawa ni Mama Corazon, ang biyenan kong tila batinik sa bawat hakbang ng aking buhay. Sinasabi ko na sa iyo, anak, ang isang agila ay hindi dapat nagpapatali sa isang ordinaryong maya. Masyadong naging kampante si Amara dahil siya ang humahawak ng pera mo noon. Pero ngayon, ikaw na ang direktor. Karapat-dapat ka sa isang babaeng marunong magdala ng sarili, hindi yung amoy kusina at mukhang katulong sa sarili mong pamamahay. Unti-unting nanghina ang aking mga braso. Ang bigat ng tray na aking dala ay tila naging kasing bigat ng isang bundok na nakadagan sa aking dibdib. Napatingin ako sa sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na tinawag niyang papel de liha. May mga bakas ito ng peklat mula sa tilamsik ng mantika noong nagluluto ako ng mga paborito niyang ulam para makatipid kami. May mga kalyo ito mula sa paglalaba ko ng kanyang mga barong sa kamay para masiguradong hindi masisira ang tela. Habang itinatabi ko ang bawat sentimo para pambayad sa aming utang sa bahay at sa gamot ni Mama Corazon, ang bawat kalyo ay isang sakripisyo. Ngunit sa paningin niya, ito ay isang kapangitan na dapat ikahiya. Ang bawat sugat ay tanda ng aking pagmamahal. Ngunit sa pandinig niya, ito ay isang pagkukulang. Ang hapdi sa aking lalamunan ay tila lason na unti-unting kumakalat, ninanakawan ako ng hininga. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa loob at itanong kung nasaan ang Andres na umiiyak sa aking kandungan noong wala pa siyang kahit ano, ang Andres na nangakong hinding-hindi bibitaw. Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbabadya ng malakas na bagyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Ang panginginig ng aking mga daliri ay hindi ko na mapigilan. Nanlalabo ang aking paningin dahil sa mga luhang pilit kong hindi pinalalabas. Hindi ako papayag na makita nila akong durog, kahit na sa loob-loob ko ay tila ba gumuho na ang bawat pundasyon ng aking pagkatao. Napahawak ako sa aking dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang nagngangalit na sakit na tila ba tinutusok ng libu-libong karayom. Ganito na lang ba? Matapos kong ubusin ang aking kabataan para itayo ang kanyang pangarap, matapos kong maging tulay para marating niya ang tuktok, ako na ngayon ang itinuturing na balakid na dapat alisin. Lumingon ako sa madilim na pasilyo ng bahay na itinayo ko mula sa dugo at pawis. Ngunit ngayon ay tila ba naging isang malaking kulungan na puno ng mga estranghero. Ang hangin ay naging malamig, kasing lamig ng boses ni Andres na noong una ay tanging init ang ibinibigay sa akin sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya, sa bawat kulog at kidlat na hinarap ko ng mag-isa para lang mapanatili siyang ligtas. Bakit sa huli, ako pa rin ang tila naiwan sa gitna ng ulan nang walang masisilungan? Ito na ba ang kabayaran sa 8 taon ng pagiging martir? O ito na ang simula ng aking paggising mula sa isang mahabang panaginip na puno ng kasinungalingan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng aming kusina ay tila hindi na nagbibigay ng init, kundi isang mapait na paalala na ang bawat umaga ay simula na naman ng aking pagpapakumbaba. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ang mga salitang narinig ko kagabi ay tila mga buhay na uod na pilit kumakain sa aking isipan. Gayunpaman,
Narito pa rin ako, hawak ang sandok, inihahanda ang paboritong sinangag at tuyo ni Andres habang ang amoy ng bawang ay humahalo sa bigat ng aking nararamdaman. Ang bawat paggalaw ko ay tila mekanikal. Isang nakasanayang kilos ng isang asawang sanay nang unahin ang iba bago ang sarili. Pumasok si Mama Corazon sa hapagkainan. Suot ang kanyang mamahaling satin na pantulog na ako rin ang bumili noong nakaraang kaarawan niya. Tiningnan niya ang mga pagkaing nakahain ng may pangingiwi. Tila ba ang bawat butil ng kanin ay isang insulto sa kanyang bagong katayuan. Naupo siya at marahas na hinila ang upuan, ang pagkiskis ng kahoy sa sahig ay nagdulot ng isang matinis na tunog na gumuhit sa katahimikan ng umaga. Amara, bakit tuyo na naman ang ulam? Direktor na ang anak ko. Hindi na tayo mga dukha na kailangang magtiis sa ganitong pagkain. Wika niya habang tinitingnan ang kanyang mga kuko na bagong manicure. Nahihiya ako sa mga amigas ko sa kabilang kanto. Baka isipin nila ay pinababayaan mo ang nutrisyon ni Andres dahil sa sobrang pagtitipid mo. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatalikod, nakatuon ang pansin sa pag-aayos ng mga plato. Gusto kong isumbat na ang perang dapat ay pambili ng mas masarap na ulam ay itinabi ko para sa kanyang quarterly check-up sa puso. Ngunit pinili kong lunukin ang aking mga salita. Ang bawat pag-atake niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pasensya. Maya-maya pa ay bumaba na si Andres, suot ang kanyang bagong suit na kulay asul. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay puno ng kumpiyansa. Malayo sa Andres na nakilala ko 8 taon na ang nakalilipas na kailangan pang humiram ng pamasahe sa akin para lamang makapunta sa kanyang mga job interview. Naupo siya sa tabi ng kanyang ina at agad itong hinalikan sa pisngi, habang ako ay tila isang anino lamang sa gilid ng silid. Anak, nakita ko yung bagong koleksyon ng mga bag sa mall kahapon. Designer bag iyon, bagay na bagay sa akin kapag nagsisimba tayo sa linggo. 50,000 pesos lang naman, maliit na bagay para sa isang tulad mong direktor na, sabi ni Mama Corazon nang may halong lambing na tila naniningil ng utang. Ngumiti si Andres at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Sige ma, I'll give you the money later. Gusto ko namang maranasan niyo ang bunga ng hirap ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humarap ako sa kanila. Hawak pa rin ang telang pampunas. Andres, kailangan nating bayaran ang quarterly insurance ni Mama bukas. At ang real estate tax ng bahay ay overdue na rin. Hindi natin pwedeng unahin ang luho ngayon habang may mga obligasyon tayong nakabinbin. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Andres. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos nang may diin, ang pagtama ng porselana sa lamesa ay tila isang babala. Insurance na naman? Bills na naman? Amara, can you please stop acting like a debt collector? Direktor na ako, hindi ko na kailangang magbilang ng bawat sentimong lalabas sa bulsa ko. Hindi sa ganoon, Andres. Sinisigurado ko lang na magiging maayos ang lahat para hindi tayo magkaproblema sa huli. Mahinahon kong sagot, bagamat ang aking mga kamay ay nanginginig na sa ilalim ng lamesa. Tumingin siya sa akin ng may malamig na mata, isang tingin na hindi ko kailanman inakalang matatanggap ko mula sa kanya. I'm tired of your control, Amara. Pagod na akong pakiramdaman na bawat galaw ko ay kailangang may permiso mo dahil ikaw ang may hawak ng budget. My money is my money now. Kinuha niya ang kanyang bag at may inilabas na isang sobrang puti. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa ng may matigas na determinasyon. Mula ngayon, hati na tayo sa mga gastusin sa bahay. Magbibigay ako ng fixed amount para sa kuryente at tubig. Pero ang natitira sa sahod ko ay akin na. Don't ask me for anything else at huwag mo na akong pakikialaman kung paano ko gagastusin ang perang pinaghirapan ko. Napatitig ako sa sobrang nasa harap ko. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking dangal bilang asawa. 8 taon kong binuo ang pundasyong ito. 8 taon akong naging pader na sumasangga sa lahat ng unos. Ngunit sa isang iglap, itinuring niya akong isang estranghero na humihingi lamang ng limos. Tumingin ako sa kanya,
Pilit na hinahanap ang anino ng lalaking minahal ko. Ngunit ang nakikita ko na lamang ay isang banyagang nalalasing sa bagong natatamasang kapangyarihan. Nanuyo ang aking lalamunan at tila naging bato ang aking puso. Ganito na ba ang dulo ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mabilang ang bawat butil ng kanin at bawat sentimo ng pagmamahal na aking ibinigay para lamang bayaran ng ganitong uri ng pagtatakwil sa loob mismo ng sarili naming tahanan? Ang bawat pahina ng mga dokumentong nasa harap ko ay tila mga saksi sa 8 taon ng aking pagpapakababa. Sa loob ng maliit at malamig na silid ng bangko, naramdaman ko ang bigat ng panulat sa aking mga daliri. Ang bawat pagdiin ng tinta sa puting papel ay tila isang dahan-dahang pagputol ng mga tanikalang matagal nang nakagapos sa aking pagkatao. Bilang isang accountant, alam ko ang bawat detalye ng mga numerong ito. Alam ko kung paano ko binuo ang kredito ni Andres mula sa wala, kung paanong ang sarili kong pangalan ang naging tanging sandigan para payagan siyang makahiram ng milyon-milyong piso para sa kanyang mga pangarap. Ngunit ngayon, sa bawat pirma ko para bawiin ang aking garantiya, tinatapos ko na ang aking papel bilang kanyang tagapagsalba. Nakahinga ako ng malalim habang lumalabas ng bangko. Ang hangin sa labas ay tila may dalang bagong mensahe. Isang babala na ang katahimikang aking pinili ay may kaakibat na bagyo. Nagtungo ako sa aking opisina sa kumpanya ng logistics, ang lugar kung saan ako kinikilala bilang isang mahusay na pinuno, malayo sa imahe ng isang papel de liha na asawa sa loob ng aming bahay. Kinausap ko ang aking boss para sa aking hiling na indefinite leave. Nagulat siya, ngunit sa isang tingin pa lamang sa aking mga mata na puno ng pagod, naintindihan niya na ang aking pag-alis ay hindi lamang tungkol sa bakasyon, kundi tungkol sa pagpapanatili ng aking natitirang katinuan. Amara, are you sure about this? You're the backbone of this department, sabi ni Sir Robert habang tinitingnan ang aking leave form. Yes, sir. Kailangan ko lang pong ayusin ang sarili ko. Everything is documented and my team knows what to do while I'm away. Sagot ko ng may pilit ng ngiti. Ang totoo, hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung may babalikan pa ba akong tahanan sa Manila matapos nito. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Wala si Andres, malamang ay nasa isang pagtitipon, kasama ang kanyang mga bagong kasamahan sa trabaho, nagpapakasasa sa atensyong hindi naman niya makukuha kung wala ang mga sakripisyo ko sa dilim. Pumasok ako sa aming silid at tiningnan ang aming mga litrato sa dingding. Ang mga ngiting naroon ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Mga alaala ng 2 taong akala ko ay magkasamang tatanda. Ngunit ngayon ay magkaiba na ang tinatahak na landas. Nagsimula akong mag-impake, hindi ng maraming gamit, kundi ng mga mahahalagang alaala at dokumentong magsisilbing kalasag ko sa susunod na kabanata. Ang bawat tupi ng aking damit ay tila isang panalangin para sa lakas ng loob. Sa gitna ng aking pag-aayos, biglang niyanig ng pag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng kama. Ang pangalan ng aming kapitbahay sa Pampanga ang lumitaw sa screen. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang sagutin ko ang tawag. Hello, Amara, si tatay mo. Bigla siyang nawalan ng malay habang nasa bukid. Isinugod namin siya sa ospital, pero kailangan kanya rito, anak. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa aking dibdib. Ang luha na kanina ko papilit na pinipigilan ay tuluyan ng pumatak, bumabasa sa huling damit na aking itinitupi. Sa gitna ng aking pagdurog sa Manila, tila tinatawag na ako ng lupaing tunay na nagmamahal sa akin. Ngunit habang tinitingnan ko ang malaking bahay na ito, napuno ng mga taong itinuring akong basura, isang tanong ang pilit na kumakatok sa aking isipan. Sapat na ba ang aking paglayo para takasan ang sakit? O ang pag-uwi ko ba sa aking pinagmulan ang magiging simula ng isang mas malaking laban na hindi ko pa handang harapin? Paano ko maiiwan ang lahat dito? Habang ang aking puso ay nananatiling nakagapos sa mga obligasyong tila hindi ko kayang talikuran ng tuluyan. Ang bawat hininga ng hangin sa Pampanga ay may dalang amoy ng basang lupa
at tamis ng tubo, mga halimuyak na tila humahalik sa aking mga alaala at nagpapatahimik sa nagngangalit na bagyo sa aking dibdib. Habang naglalakad ako patungo sa aming lumang bahay, ang tunog ng aking mga hakbang sa tuyong dahon ay nagsisilbing musika ng aking pagbabalik. Malayo ito sa ingay at usok ng Manila. Malayo sa mga mapanuring mata ni Mama Corazon at sa malamig na pakikitungo ni Andres. Dito, ang bawat kanto ay may kwento ng kalinga at ang bawat bati ng mga kapitbahay ay tila haplos sa aking sugatang dangal. Nadatnan ko si Tatay Samuel na nakasandal sa kanyang tumba-tumba. Ang kanyang balat ay tila tuyong lupang binungkal ng maraming taon ng pagsasaka. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling dalisay at puno ng pagmamahal. Nang makita niya ako, ang kanyang nangangatal na kamay ay dahan-dahang humawak sa aking braso. Ang init ng kanyang palad ay nagpaguho sa huling pader na aking itinatayo para hindi maging mahina. Napaluhod ako sa kanyang tabi at ang aking mga luha ay pumatak sa kanyang tuhod. Tila ba ang bawat patak ay naglalabas ng lahat ng pait na aking kinimkim sa loob ng 8 taon. Anak, bakit ang bigat ng iyong dalang pighati? Hindi kailangan ng mga salita para malaman kong ang puso mo ay tila isang ibon na may bali ang pakpak. Mahinang wika ni tatay habang hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang naghuhugas sa aking mga sugat. Dito, sa harap ng lalaking ito na nagpalaki sa akin ng mag-isa, hindi ko kailangang magpanggap na matatag. Dito, ako ay anak lamang na nangangailangan ng kanlungan. Samantala sa Manila, ang aming bahay na dati ay puno ng buhay ay tila naging isang malaking libingan ng mga hindi natupad na pangako. Habang naghahanda ako ng simpleng lugaw para kay tatay, pumasok sa aking isipan ang mukha ni Andres. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang iwan ko siya at ang tanging natanggap ko ay isang maikling mensahe na nagsasabing kaya niyang mag-isa. Ngunit alam ko ang bawat sulok ng bahay na iyon. Alam ko na ang bawat butas ng yero ay nangangailangan ng pansin at ang bawat resibong hindi nababayaran ay tila mga aninong susunod sa kanya hanggang sa kanyang pagtulog. Isang gabi, habang ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa aming bubong sa probinsya, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Andres ay kumikislap sa screen. Tila isang bituin na pilit humihingi ng pansin sa gitna ng kadiliman. Sinagot ko ito, ngunit hindi ako nagsalita. Tanging ang malalim na hininga niya sa kabilang linya ang aking naririnig. Amara, nasaan ang susi ng filing cabinet? At bakit? Bakit ang dilim ng buong paligid? Pinutulan tayo ng kuryente dahil hindi mo raw nabayaran ang bills. Ang kanyang boses ay puno ng galit na may halong pagkalito, malayo sa mapagmataas na direktor na humamak sa akin noong nakaraang linggo. Napatingin ako sa aking mga kamay na ngayon ay may bakas ng harina at pagmamahal para sa aking ama. Sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng pangamba o pagmamadali na ayusin ang kanyang problema. Andres, ibinigay ko na sa iyo ang sobre ng obligasyon bago ako umalis. Sabi mo, ang pera mo ay sa iyo na at ang buhay mo ay hindi na kailangan ng pakikialam ko. Ngayon, hayaan mong ang liwanag ng iyong kapangyarihan ang magsilbing ilaw sa iyong madilim na silid. Ibinaba ko ang tawag at muling bumalik sa tabi ni tatay. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang hakbang patungo sa aking sariling kalayaan. Ngunit habang tinitingnan ko ang payapang mukha ng aking ama, isang masakit na katanungan ang pilit na gumugulo sa aking diwa. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang aking paglayo kung ang bawat dalangin ni Andres ay tila isang tali na pilit akong hinahila pabalik sa impyernong aking tinakasan? Sapat na ba ang katahimikan ng probinsya para tuluyang patahimikin ang hiyaw ng aking pusong nagmamahal pa rin sa maling tao? Ang bawat umaga rito sa Pampanga ay nagsisimula sa awit ng mga ibon at ang amoy ng sariwang kape na niluluto ni tatay sa uling. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Tila isang mainit na yakap na matagal ko nang hindi naramdaman sa Manila. Napatingin ako sa aking mga kamay habang namimitas kami ng kalamansi sa likod bahay.
Ang mga sugat at kalyo na dati ay tuyo at masakit ay tila nagkakaroon na ng bagong buhay. Ang bawat haplos ng hangin ay nagpapaalala sa akin na hindi ako papel de liha. Ako ay isang babaeng may halaga na nalimutan lamang sa gitna ng paglilingkod sa maling tao. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, ang anino ng aking nakaraan ay pilit pa ring humahabol. Habang tinutulungan ko si tatay sa pag-aayos ng aming munting taniman, naramdaman ko ang mabilis na pagpintig ng aking puso sa loob ng aking bulsa. Ang pag-vibrate ng aking telepono ay tila isang malakas na katok sa pinto ng aking bagong buhay. Hindi ko sana ito sasagutin. Ngunit ang pangalan ng dating kasamahan ko sa kumpanya ang lumabas sa screen. Amara, pasensya na kung naabala kita sa leave mo, pero nagkakagulo rito sa opisina. Bungad ni Sarah, ang aking junior accountant, na tila hinihingal sa kaba. Si Sir Andres. Nagpumilit siyang pirmahan ang isang malaking investment contract nang wala ang final audit mo. At ngayon, tumawag ang bangko. May mga discrepancy sa collateral na ginamit niya. Ang pangalan mo, Amara, ang pangalan mo pa rin ang nakalagay bilang garantor sa lumang record na hindi pa na-update. Nanlamig ang aking mga daliri. Ang bawat salita ni Sarah ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumisira sa pampang ng aking katahimikan. Napaupo ako sa isang lumang bangkong kahoy, ang aking tuhod ay nanghihina at ang aking paningin ay tila umiikot. Kahit na binawi ko na ang aking garantiya sa bangko, ang gulo sa loob ng kumpanya ay tila isang apoy na mabilis na kumakalat. At ang bawat pirma ni Andres na walang gabay ay tila gasolina na lalong nagpapaliyab dito. Amara, what should we do? Galit na galit ang mga board member. Si Andres, hindi siya lumalabas ng opisina niya. At ang mami niya, si Ma'am Corazon, nandito rin sa lobby, nagsisigaw na bakit daw wala kaming maibigay na cash para sa investment nila. Patuloy ni Sarah na tila ba iiyak na sa takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naalala ko ang boses ni Andres noong gabi ng aming pagtatalo. Ang pagmamalaki niyang hindi na niya kailangan ang aking pakikialam. Sarah, mahinahon kong wika. Bagamat ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Sabihin mo sa kanila na wala na ako sa posisyon para mag-ayos ng mga dokumentong iyan. Si Andres ang direktor. Ang kapangyarihan niya ang dapat magligtas sa kanya ngayon. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa malayo, sa mga luntiang bukid na tila walang hanggan. Ngunit sa aking isipan, nakikita ko ang mukha ni Andres. Ang pagkalito sa kanyang mga mata, ang pagpapawis ng kanyang noo habang pilit na binabasa ang mga numerong hindi niya kailanman inintindi dahil laging naroon ako para gawin ito para sa kanya. Nakikita ko rin si Mama Corazon. Ang kanyang mapagmataas na muka na ngayon ay marahil ay puno na ng pangamba dahil ang buhay reyna na kanyang inaasahan ay nagsisimula ng gumuho. Ang kapayapaang aking tinatamasa ay tila nabahiran ng isang madilim na katotohanan. Ang bawat pagkakamali ni Andres ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ngunit bakit tila nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kanyang pagkakalunod sa aking sariling dibdib? Maya-maya pa ay muling tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, ang tumambad sa akin ay ang mukha ni Andres. Nakaupo siya sa dilim ng aming bahay sa Manila, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat o marahil ay sa pagsisisi. Amara, ang kanyang boses ay tila isang kalos na sumasamo sa gitna ng kawalan. Please, kailangan kita. Ang bangko. Kukunin nila ang sasakyan at ang kumpanya. Baka mawala ang lahat sa akin. Sabi ni Mama, kasalanan mo raw ito dahil iniwan mo kaming walang paalam. Pero Amara, hindi ko kayang gawin ito nang wala ka. Napahawak ako sa aking leeg. Nararamdaman ang pagkapako ng aking hininga. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit akong hinihila pabalik sa putikan ng aming relasyon. Ngunit sa likuran niya, narinig ko ang boses ni Mama Corazon. Sumisigaw ng mga panunumbat na tila ba ako pa rin ang may utang na loob sa kanila.
Huwag kang magmakaawa sa babaeng iyan, Andres. Tiyak na pinagtatawanan niya tayo ngayon. Sigaw ni Mama Corazon mula sa background. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na patalim na pilit sumusugat sa katahimikan ng gabi. Nakita ko ang anino niya sa screen, pabalik-balik na naglalakad at hawak ang kanyang mamahaling pamaypay na tila ba iyon ang magliligtas sa kanila mula sa paparating na sakuna. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, malayo sa imahe ng isang mapagmahal na ina na kanyang ipinaparating sa ibang tao. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Andres sa screen. Ang dati mapagmataas na direktor ay tila ba naging isang batang naliligaw sa gitna ng malakas na bagyo. Andres, tawag ko sa kanyang pangalan, ang aking boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Hindi ako tumatawa. Ang totoo, nalulungkot ako para sa iyo. Nalulungkot ako dahil hanggang ngayon, ang tingin niyo pa rin sa akin ay isang kasangkapan na gagamitin niyo lang kapag sira na ang lahat. Amara, please, I'll do anything. Ayusin mo lang ang audit report. Ikaw lang ang may alam kung paano itatago ang mga butas na ito. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga kamay ay magkayakap tila nagdarasal sa harap ng kamera. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, isang senyales ng takot na ngayon lamang niya naramdaman nang tuluyan ng gumuho ang kanyang mundong gawa sa buhangin. Doon ko naramdaman ang isang malamig na hapdi sa aking puso. Gusto niya akong maging kasabwat sa kanyang pandaraya. Gusto niyang gamitin ang aking integridad para protektahan ang kanyang kasinungalingan. Diyan ka nagkakamali, Andres. Hindi ko itinago ang mga butas noon. Inayos ko ang mga iyon bago pa man maging problema. Ngunit pinili mong alisin ang pader na nagpoprotekta sa iyo. Ngayon, harapin mo ang hanging ipinunla mo. Marahan kong pinatay ang tawag. Ang pagdidilim ng screen ay tila pagsasara rin ng isang pintuan sa aking kalooban. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyong aking binitawan. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang sariwang hangin ng probinsya na punuin ang aking mga baga, sinusubukang alisin ang amoy ng panlilinlang na tila kumapit sa aking balat. Lumingon ako kay tatay na kanina pa pala nakamasid sa akin mula sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, tila ba binabasa ang bawat pahina ng aking nagdurusa ngunit lumalaban na kaluluwa. Anak, ang paglayo ay hindi pagtakas, kundi isang paraan para makita mo nang malinaw ang iyong tunay na halaga. Mahinahon niyang wika habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking balikat. Ngunit habang lumulubog ang araw sa likod ng mga luntiang bundok ng Pampanga, isang panibagong mensahe ang pumasok sa aking telepono. Hindi ito galing kay Andres. Galing ito sa bank manager na matagal ko nang kakilala at pinagkakatiwalaan sa Manila. Amara, kailangan mong malaman ito. May mga dokumentong ipinasa si Andres sa bangko ngayon lang, at ang pirma mo ay naroon. Amara, sigurado ka bang pumayag kang maging joint borrower sa panibagong loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso? Bakit tila magkaiba ang tinta ng iyong pangalan sa mga lumang record namin? Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga paa, tila ba ang dugo sa aking katawan ay tumigil sa pagdaloy. Ang aking integridad, ang aking pangalan, at ang aking kinabukasan ay muling nakataya sa isang sugal na hindi ko kailanman sinalihan. Hanggang saan kayang pumunta ni Andres para lang isalba ang sarili niya? At paano ko maipagtatanggol ang aking sarili kung ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya na palang nagnanakaw ng aking pagkakakilanlan? Ang malamig na hapdi na gumuhit sa aking buong katawan ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagpatigil sa takbo ng aking mundo. Nakatitig ako. Sa maliit na screen ng aking telepono, binabasa ang bawat titik ng mensahe mula sa bank manager, habang ang paligid ko sa Pampanga ay dahan-dahang naglalaho. Ang 5 milyong piso ay hindi lamang basta numero. Ito ay isang malaking pader na pilit ibinabagsak sa akin ni Andres at ng kanyang ina upang hindi na ako makawala sa kanilang mga kamay. Naramdaman ko ang marahas na pagkabog ng aking dibdib.
Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla, habang ang aking mga daliri ay nanginginig sa tindi ng puot at pangamba. Paano nila nagawa ito? Paano nakuha ni Andres ang lakas ng loob na kopyahin ang aking pirma? Ang bawat kurba at diin na simbolo ng aking integridad bilang isang accountant? Doon ko naalala ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalilipas nang pilitin ako ni Mama Corazon na pirmahan ang ilang authorization papers para raw sa kanyang health insurance. Ang matatamis niyang ngiti noon ay tila mga bulaklak na nagtatago ng lason sa ilalim ng bawat talulot. Ginamit nila ang aking tiwala upang gumawa ng isang patibong na ngayon ay handa na akong lamunin ng buo. Agad kong tinawagan si Attorney Malaya Reyes, ang aking matalik na kaibigan at tanging sandigan sa ganitong uri ng laban. Ang tunog ng pagkabit ng linya sa kabilang panig ay tila isang mahabang paghihintay sa hatol ng tadhana. Malaya, kailangan ko ang tulong mo. Ang aking boses ay gumaralgal, tila isang tuyong dahon na madaling mabasag sa kaunting hipos ng hangin. Andres forged my signature. 5 milyon, Malaya. Ginamit nila ang pangalan ko para sa isang loan na wala akong kaalam-alam. Amara, huminga ka ng malalim. Huwag kang magpapadala sa takot dahil iyan ang gusto nilang mangyari. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Malaya. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na pilit akong pinapanatili sa gitna ng nagngangalit na karagatan. I need you to stay in Pampanga. Huwag kang babalik dito sa Manila nang wala akong sinasabi. Hayaan nating isipin nila na wala kang alam. Ang bawat kilos nila ay itinatala na ng bangko. At sa oras na pumasok ang perang iyon sa account ni Andres, doon natin sila bibigwasan. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa aking ama na mahimbing na natutulog sa loob ng aming silid. Ang kanyang payapang mukha ay tila isang malakas na paalala kung bakit kailangan kong manatiling matatag. Kung hahayaan kong sirain nila ang aking pangalan, hindi lamang ako ang babagsak. Pati ang natitirang kalinga para sa aking ama ay mawawala ng parang bula. Napakuyom ang aking mga palad hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. Naramdaman ang sakit na nagpapaalala sa akin na ako ay buhay at lumalaban. Samantala sa Manila, tila naririnig ko ang marahas na halakhak ni Mama Corazon. Nakikita ko siya sa aking isipan. Hawak ang kanyang mamahaling alahas habang iniisip na muli nilang nalinlang ang simpleng accountant na kanilang minamaliit. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay tila isang serye ng mga numerong dahan-dahan kong iniaayos sa aking isipan. Bilang isang accountant, alam ko na ang bawat pagkakamali sa balanse ay laging may katapat na kabayaran. At ang utang nila sa aking dangal ay sisiguraduhin kong babayaran nila ng may malaking interes. Isang gabi, habang ang katahimikan ng bukid ay tila isang kumot na bumabalot sa aming tahanan, tumunog ang aking telepono. Isang video na ipinadala ni Sarah mula sa opisina. Ang kuha ay mula sa surveillance camera ng lobby ng aming kumpanya. Nakita ko si Mama Corazon. Suot ang isang matingkad na pulang bestida na mayabang na nakikipag-usap sa mga empleyado. Nakita ko rin si Andres sa tabi niya. Mukhang balisa ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Wala na rito ang asawa ko. Dinig kong sabi ni Andres sa video, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan na pilit ikinukubli ang takot. Ako na ang nagpapatakbo ng lahat. Lahat ng desisyon ay sa akin na nanggagaling. At ang perang paparating ay magpapatunay na hindi ko kailangan ng sino mang humahadlang sa aking pag-unlad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko ang kanilang kahangalan. Hindi nila alam na ang patibong na ginawa nila para sa akin ay siya ring magsisilbing hukay para sa kanilang sariling mga pangarap. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang pangamba ang muling gumuhit sa aking diwa. Paano kung ang batas ay hindi pumanig sa akin? Paano kung ang perang iyon ay tuluyan ng maglaho bago ko pa sila mapigilan? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang ubo ni tatay mula sa kabilang silid. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Iniayos ang kanyang kumot ng may buong pag-iingat.
sa bawat haplos ko sa kanyang kulubot na kamay. Isang panunumpa ang binuo ko sa aking puso. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Hindi ko hahayaang maging biktima na lamang ako sa habang buhay. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, isang tawag muli ang pumasok mula kay Malaya. Ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay hindi na mahinahon. May halong gulat at babala ang bawat salitang binitawan niya. Amara, may kumuha ng original land title ng bahay niyo sa Pampanga mula sa safe box mo sa Manila. Someone used a spare key. Amara, ang collateral ng loan ni Andres ay hindi lang pera. It's your father's land. Naramdaman ko ang biglang pagguho ng lupa sa aking kinatatayuan, ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Ang tanging yaman na ititira ko para sa kanya ay ninakaw na rin nila. Ang sakit ay tila isang apoy na lumalamon sa aking buong pagkatao. Ganito na ba sila kadesperado? Ganito na ba sila kawalang puso? Hanggang saan ang hangganan ng kasamaang ito bago ko tuluyang maramdaman ang tunay na bagsak ng langit sa aming pamilya? Tila isang higanting anino ang dahan-dahang lumalamon sa kabilang panig ng mundo, malayo sa payapang bukirin ng Pampanga. Sa Manila, ang mga gusali ay nagkukulay-abo sa ilalim ng nagbabadyang ulan, habang sa loob ng opisina ni Andres, ang hangin ay naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang alikabok ng pangamba. Nakatitig siya sa mga dokumentong nasa kanyang harapan. Ang mga kontratang dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay tila mga hatol ng kamatayan na nakasulat sa itim na tinta. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagpadala ng isang malamig na simoy ng hangin sa buong silid. Pumasok si Sarah, ang junior accountant, na ang muka ay kasing puti ng papel na kanyang hawak. Walang anumang tunog ng pagbagsak. Tanging ang mabilis at mababaw na paghinga ni Sarah ang bumabasag sa katahimikan. Sir Andres, ang kanyang boses ay nanginginig, tila isang kwerdas ng gitara na malapit ng maputol. Ang kumpanya ng investment na pinaglipatan nyo ng pondo, wala na sila. Ang opisina nila sa Makati ay bakante na simula pa kaninang umaga. It's a ghost company, sir. Lahat ng pera ng logistics department, pati ang loan back na kinuha nyo, nawala na lahat. Naramdaman ni Andres ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hibla ng kanyang suit ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang bawat bagay sa kanyang paligid ay tila dahan-dahang umiikot. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Amara, ang mahinahon at maingat na boses na laging nagpapaalala sa kanya na suriing mabuti ang bawat pirma. Ngunit binaliwala niya iyon. Itinuring niyang ingay lamang ang babala ng asawa, isang hadlang sa kanyang paglipad. Ngayon, ang langit na pilit niyang inabot ay bumabagsak na sa kanyang ulunan nang walang anumang pasabi. Sa aming tahanan sa Manila, ang sitwasyon ay hindi nagkakaiba. Si Mama Corazon ay nakaupo sa sofa, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang pinapanood ang mga lalaking nakauniporme na pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat kilos ng mga ito sa paglalagay ng mga pulang sticker sa aming mga kagamitan ay tila isang marahas na pagpunit sa kanyang pagkatao. Ang bawat gamit na aming pinaghirapan, ang malaking telebisyon, ang mga mamahaling vase, ang piano na hindi naman namin ginagamit, ay isa-isang itinatala para sa kumpiskasyon. Walang sigaw, walang ingay ng kaguluhan, tanging ang mabigat na katahimikan ng isang pamilyang nawalan ng pundasyon. Hindi maaari ito. Sa wakas ay naibulalas ni Mama Corazon, bagamat ang kanyang boses ay tila isang hikbi na lamang. Ang anak ko ay direktor. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ngunit ang mga opisyal ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento, ginagawa lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas na dati ay inakala ni Andres na kaya niyang paikutin. Ang realidad ay tila isang malakas na sampal na nagpula sa kanyang pisngi, isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang pisikal na banta. Samantala,
Sa ilalim ng malawak at madilim na langit ng Pampanga, nakatayo ako sa beranda ng aming lumang bahay. Hawak ko ang aking telepono habang binabasa ang mga ulat mula kay Malaya. Ang bawat salita tungkol sa pagbagsak ni Andres ay tila isang mahabang buntong hininga ng hustisya. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang bawat butil ng ulan na nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng kalamansi ay tila naghuhugas sa mga huling bahagi ng aking pagdurusa. Ang aking integridad ay nanatiling buo, habang ang palasyong itinayo ni Andres sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagiging abo na sa gitna ng unos. Naramdaman ko ang paglapit ni tatay sa aking likuran. Hindi siya nagsalita. Tanging ang kanyang mainit na presensya ang nagbigay sa akin ng lakas. Alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang lupang pag-aari niya na itinaya ni Andres nang walang pahintulot ay kailangan ko pang bawiin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako lalaban bilang isang martir na asawa. Lalaban ako bilang isang anak na naniningil sa bawat luhang pumatak at sa bawat kalyong binaliwala. Isang mensahe ang muling pumasok sa aking telepono. Isang larawan ni Andres, nakaupo sa bangketa sa labas ng aming dating bahay, basang-basa sa ulan at nakayuko. Ang kanyang dating makinis na suit ay marumi na, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napahawak ako sa aking leeg, nararamdaman ang bigat ng isang desisyong alam kong magpapabago sa lahat. Hahayaan ko ba siyang malunod sa baha ng kanyang sariling pagkakamali? O kailangan kong bumalik para siguraduhin na ang huling bagay na kinuha nila sa akin, ang dangal ng aking ama, ay mababawi ko bago tuluyang maglaho ang lahat sa kadiliman? Ang amoy ng antiseptic sa loob ng pampublikong ospital ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng gusali. Dinadala ang bigat ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nakatayo ako sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakatanaw sa isang figura na nakaupo sa sahig. Ang likod nito ay nakasandal sa maruming pader. Ang dating matikas na suit ni Andres ay lukot na at may bahid ng putik. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila ba pinapasan ang buong bigat ng langit na bumagsak sa kanya. Hindi niya ako napansin. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa pintuan ng emergency room. Tila isang asong naghihintay sa amo nitong hindi na kailanman babalik. Isang tawag mula sa isang social worker ang nagdala sa akin pabalik sa impyernong ito. Si Mama Corazon, sa tindi ng galit at pagkabigla ng malaman na ang lahat ng kanilang yaman ay nawala na parang bula ay biglang bumagsak. Isang matinding atake sa puso ang nagpabago sa dating reyna ng aming tahanan at naging isa na lamang pasyenteng nakikipaglaban para sa bawat hininga. Dahan-dahan akong lumapit kay Andres. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig ay tila isang pagtapak sa mga basag na piraso ng aming nakaraan. Naramdaman niya ang aking presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, puno ng isang uri ng sakit na hindi na kayang itago ng anumang kayabangan. Nang makita niya ako, ang kanyang mga labi ay nangatal at ang mga luha na kanina pa niya marahil pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Amara, ang kanyang boses ay paos, tila isang bulong na hirap makalabas sa kanyang lalamunan. Si Mama, kailangan niya ng agarang operasyon. Pero wala na akong kahit isang sentimo. Tinanggihan lahat ng credit card ko. Ang mga alahas niya, kinuha na ng mga pinagkakautangan namin. Amara, please, tulungan mo ako. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit, ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Ang dating mga kamay na humahawak sa akin ng may pagmamalaki ay ngayon ay kumakapit na tila isang taong nalulunod. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng pagkaawa na mas malalim pa sa anumang puot. Ang lalaking ito, na minsan ay naging sentro ng aking mundo, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Hindi ako nagsalita. Naglakad ako patungo sa salaming bintana ng ICU at tiningnan si Mama Corazon sa loob.
Nakahiga siya sa kama, napapaligiran ng mga makinang may sari-saring tunog na nagbabantay sa bawat tibok ng kanyang humihinang puso. Ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa mapang-uyam ng ngiti na laging sumasalubong sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang halimaw na sumisira sa aking buhay, kundi bilang isang matandang babae na takot mamatay, isang ina na. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, ay minamahal pa rin ng kanyang anak. Ang puot sa aking dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at mabigat na awa. Huminga ako ng malalim at nilingon si Andres. Ang aking mukha ay walang emosyon, isang blankong pader na itinayo ko para protektahan ang aking sarili. Tumayo ka dyan, Andres. Mahinahon ngunit may bigat ang aking utos. Hindi makakatulong ang pag-upo mo sa sahig. Kakausapin ko ang mga doktor. Aalamin ko kung ano ang kailangan. Nang tumingin siya sa akin ng may bahagyang pag-asa, tila isang batang naliligaw na nakakita ng isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. Talaga, Amara? Gagawin mo yan para sa amin? Ang aking tingin ay nanatiling malamig. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito dahil sa kabila ng lahat. Hindi ko kayang talikuran ang isang taong nag-aagaw buhay kung may paraan akong makatulong. Iniwan ko siyang tulala at naglakad patungo sa nurses station. Ginamit ko ang aking profesional na tono, ang boses ng isang chief accountant na sanay makipagnegosasyon. Kinausap ko ang head surgeon. Tiningnan ang listahan ng mga bayarin at inalam ang bawat detalye ng operasyon. Ang bawat numero sa bill ay tila isang matalim na paalala ng 5 milyong pisong ninakaw nila gamit ang aking pangalan. Pagkatapos ng halos isang oras, bumalik ako kay Andres. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit agad itong napalitan ng kaba nang makita ang seryosong ekspresyon sa aking mukha. Inilahad ko sa kanya ang aking telepono kung saan nakatext ang final amount na kailangan para sa operasyon. Ito ang kailangan para mailigtas ang buhay ng nanay mo, sabi ko. Ang aking boses ay tuwid at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan. At babayaran ko ito ng buo, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kahit ano, Amara, kahit ano, ibibigay ko, mabilis niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ililigtas ko ang nanay mo, Andres, pero linawin natin, hindi ito dahil sa pagmamahal. Isa itong kasunduan. Mariin kong wika, ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo. Bukas na bukas, bago pumasok sa operating room ang nanay mo, gusto kong makita sa aking mga kamay ang original na titulo ng lupa ni tatay. At pagkatapos noon, pipirmahan mo ang lahat ng papeles na inihanda ni Attorney Malaya para sa ating legal separation. Walang habol, walang hatian, isasauli mo sa akin ang aking kalayaan at isasauli ko naman sa iyo ang buhay ng iyong ina. Napatitig siya sa akin, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang masakit na pagkaunawa. Inilagay ko sa kanyang mga kamay ang isang desisyon na mas mabigat pa sa lahat ng perang nawala sa kanya, ang buhay ng kanyang ina o ang huling hibla ng aming pagsasama. Ang pagmamahal na minsan ay naging kanlungan namin ay ngayon ay naging isang malamig at transaksyonal na kontrata sa harap ng kamatayan. Ang sikat ng araw sa Pampanga ay tila mas nagniningning kaysa dati. Ang bawat simoy ng hangin ay may dalang amoy ng tagumpay at bagong simula. 6 na buwan na ang lumipas mula nang lisanin ko ang madilim na pasilyo ng ospital sa Manila. Ang bawat araw ay ginugol ko sa pagbangon, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa kinabukasan ng aking ama. Ang maliit na bahay na dati ay puno ng alikabok at kalungkutan ay ngayon ay naging isang maaliwalas na opisina. Sison Financial Consultancy. Ang nakasulat sa kahoy na karatula sa labas, isang simpleng pangalan na naglalaman ng lahat ng aking pinaghirapan at ipinaglaban. Ang mga dating kliyente ko sa Manila na naniniwala sa aking integridad ay isa-isang lumapit. Ang mga maliliit na negosyante rito sa Pampanga na nangangailangan ng gabay sa kanilang pananalapi ay naging regular kong kausap. Ang aking mga kamay na dati ay tinawag na papel de liha ay ngayon ay abala sa pagpirma ng mga kontrata
sa pagtipa sa keyboard, at sa paghawak sa manibela ng aking bagong sasakyan. Isang simpleng SUV na binili ko mula sa sarili kong pawis, hindi mula sa utang na loob o sakripisyo. Isang hapon, habang abala ako sa pagrepaso ng mga dokumento, isang pamilyar ngunit hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Andres, nakatayo sa labas ng aking opisina. Ang kanyang katawan ay mas payat kaysa dati, at ang kanyang mga mata ay tila mas malalim, puno ng mga kwentong hindi na kailangang isalaysay. Hindi na siya ang mapagmataas na direktor na aking nakilala. Ang kanyang suot ay isang simpleng polo shirt at maong, malayo sa mga mamahaling suit na dati niyang ipinagmamalaki. Amara, bati niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang? Pinapasok ko siya at inalok ng upuan. Naupo siya sa silyang nakalaan para sa mga kliyente, isang malinaw na simbolo ng aming bagong estado. Hindi na kami mag-asawa. Kami ay 2 taong may utang na kailangang bayaran. Siya sa pera, ako sa kapatawaran. Kamusta na si Mama Corazon? Tanong ko. Ang aking boses ay propesyonal at walang bahid ng anumang personal na damdamin. Maayos na siya. Nakalabas na ng ospital noong nakaraang buwan. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa bahay ng kapatid niya sa probinsya. Ang operasyon, iniligtas mo ang buhay niya, Amara. At hinding-hindi ko malilimutan ang utang na loob na iyon, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, tila nahihiyang salubungin ang aking tingin. Wala kang utang na loob sa akin, Andres. Nagkaroon tayo ng kasunduan. Binayaran mo na iyon noong ibinigay mo sa akin ang titulo at ang aking kalayaan. Mariin kong sabi. Alam ko, Anya. Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Amara, nawala sa akin ang lahat. Ang posisyon, ang pera, ang mga kaibigan. Ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang ordinaryong ahente sa isang maliit na kumpanya. Bawat araw, nararamdaman ko ang bigat ng bawat sentimong kailangan kong kitain para mabuhay. At sa bawat pagod ko, isang tao lang ang naaalala ko. Ikaw. Tumingin siya sa akin sa wakas, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pagsisisi na mas malalim pa sa salita. Naaalala ko kung paano mo binibilang ang bawat barya para lang may makain tayo. Naaalala ko kung paano ka nagpupuyat para lang tapusin ang mga report ko. At ngayon ko lang naiintindihan, Amara. Hindi mo ako kinokontrol noon. Inaalagaan mo ako. Inaalagaan mo ang ating pangarap na ako mismo ang sumira. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Nandito ako hindi para humingi ng pangalawang pagkakataon. Pagpapatuloy niya. Alam kong wala na akong karapatan doon. Nandito ako para magsimulang magbayad ng utang ko sa iyo. Hindi ang utang sa ospital, kundi ang utang sa 8 taon ng buhay mo na sinayang ko. May inilabas siyang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang maliit na halaga ng pera. Ito pa lang ang kaya ko sa ngayon. Pero bawat buwan, Amara, magdadala ako rito. Ibabalik ko ang lahat ng ginastos mo para sa amin hanggang sa huling sentimo. Ito na lang ang tanging paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Napatingin ako sa pera sa ibabaw ng aking lamesa. Pagkatapos ay sa lalaking nasa harapan ko. Ang reyna ay tuluyan ng bumangon mula sa abo, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagpapahalaga sa sarili. At ang hari na minsang umupo sa trono ng kayabangan ay ngayon ay natututong lumuhod hindi para sumamba, kundi para matutong tumayong muli bilang isang tunay na tao. Ang pagtatagpo naming iyon ay hindi nagdulot ng kilig o pag-asa ng pagbabalikan, kundi isang tahimik na pag-unawa na ang paghilom ay nagsisimula na para sa aming dalawa, sa magkahiwalay na landas. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Kaya ko bang tanggapin ang kanyang kabayaran nang hindi binubuksan muli ang mga sugat na pilit ko ng ginagamot?
O ang kanyang buwan ng pagbabalik ba ay magiging isang palagiang paalala ng sakit na hahadlang sa aking tuluyang paglimot at pagpapatawad? Ang bawat buwan ay naging isang ritual. Sa tuwing sasapit ang katapusan, dumarating si Andres sa aking opisina. Hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang taong may pananagutang tinutupad. Inilalapag niya sa aking lamesa ang isang sobrang puti. Ang laman ay nag-iiba-iba, depende sa kinita niya sa buwang iyon. Hindi kami gaanong nag-uusap. Isang tango, isang salamat, at isang formal na paalam ang tanging namamagitan sa aming dalawa. Ang pera ay hindi ko ginagastos. Inilalagay ko ito sa isang hiwalay na bank account na pinangalanan kong pagbangon. Para sa akin, hindi ito kabayaran, kundi isang testamento ng kanyang pagbabago. Isang araw, habang pauwi ako mula sa isang pulong sa syudad, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Napadaan ako sa lumang parke kung saan kami unang nagkita ni Andres. Ang mga puno ay mas mayabong na ngayon at ang mga bangkong kinaupuan namin noon ay may bago ng pintura. Ipinark ko ang aking sasakyan at naglakad-lakad. Hinahayaan ang aking mga paa na dalhin ako sa mga alaala. Naalala ko ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga pangako at ang init ng kanyang kamay na humahawak sa akin na tila ba ako ang tanging babae sa mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Doon ko napagtanto na ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Ang Andres na minahal ko noon ay matagal nang wala at ang Amara na nagpakatanga sa pag-ibig ay natuto ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinabukasan, nang dumating si Andres para sa kanyang buwanang ritual, isang kakaibang ngiti ang sumalubong sa kanya. Hindi na ang formal at malamig na ngiti ng isang propesyonal, kundi isang ngiting payapa at totoo. Nagulat siya sa pagbabago ng aking pakikitungo. Andres, maupo ka muna. May gusto akong sabihin sa iyo. Wika ko habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. Naupo siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Kinuha ko ang sobrang dala niya, ngunit hindi ko ito binuksan. Sa halip, kinuha ko ang lahat ng sobrang naipon ko sa loob ng halos isang taon mula sa aking drawer at inilapag ang mga ito sa kanyang harapan. Hindi ko kailangan nito, Andres. Mahinahon kong sabi, ang utang mo sa akin ay hindi mababayaran ng pera. Pero Amara, ito na lang ang tanging paraan. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Ang tunay na kabayaran, Andres, ay ang makita kang maging isang mabuting tao. Ang makita kang matutong tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi naninira ng iba. At sa nakikita ko ngayon, unti-unti mo nang binabayaran ang utang na iyon sa bawat araw na pinipili mong maging responsable. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Patawarin mo ang sarili mo, Andres. Dahil ako, matagal na kitang pinatawad. Naramdaman ko ang biglang paggaan ng aking dibdib. Tila ba isang malaking bato ang natanggal mula sa aking puso. Nakita ko ang dahan-dahang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Andres. Hindi ito luha ng pagsusumamo, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Tumayo siya at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko sa kanyang mukha ang isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong nagsisimula ng maghilom. Salamat, Amara, ang tanging nasabi niya bago tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan ko siyang maglakad palayo, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. Alam ko na ito na ang tunay na katapusan ng aming kwento. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalikan. Ito ay nangangahulugan ng pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa amin sa sakit ng nakaraan. Ngunit kinagabihan, habang inaayos ko ang aking mga gamit, isang lumang litrato ang nalaglag mula sa isa sa aking mga libro. Ang litrato naming dalawa ni Andres noong aming kasal, masaya at puno ng pangarap. Isang malamig na agos ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang pagpapatawad ba ay sapat na para tuluyang isara ang aklat na ito?
O mayroon pa bang isang kabanata na hindi ko inaasahang mabubuksan? Isang damdaming akala ko'y matagal nang namatay, ngunit naghihintay lamang pala ng tamang panahon para muling magising? Ang katahimikan sa probinsya ay may sariling tinig. Ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng mangga, ang malayong huni ng mga kuliglig, at ang payapang tibok ng aking pusong natutong muling magtiwala sa sarili. Ang litrato namin ni Andres ay itinago ko na sa isang baul, kasama ng iba pang mga alaala na hindi ko na kailangang balikan pa. Ang pagpapatawad ay hindi isang pinto pabalik sa nakaraan, kundi isang susi para tuluyang makalabas mula rito. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aming beranda kasama si tatay, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag sa aking telepono. Nag-aalangan man ay sinagot ko ito. Isang mahinang boses ng babae ang bumati sa akin mula sa kabilang linya. "Hello, si Amara Season po ba ito?" Tanong ng boses. "Ako po si Loida, pinsan ni Corazon. Pasensya na sa abalahi ha. Nakuha ko ang numero mo sa social worker na tumulong sa amin noon. Naramdaman ko ang bahagyang pagkirot sa aking dibdib sa pagkarinig sa pangalan ng aking dating biyenan. Opo, ako nga po. Kamusta na po kayo? May problema po ba?" Naku, wala naman Hija. Ang totoo, gusto ko lang sanang magpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang ay matagal nang wala si Pinsan. At kaarawan niya kasi sa Sabado. Munting salo-salo lang dito sa amin sa Batangas. Alam kong malayo at alam kong marami siyang nagawang kasalanan sa'yo. Pero mula nang makalabas siya ng ospital, palagi kanyang nababanggit. Baka sakali lang, kung hindi ka abala, nais ka sana niyang makita. Ang paanyaya ay tila isang alon na humampas sa pampang ng aking kapayapaan. Bakit ako? Bakit ngayon pa? Tumingin ako kay tatay, na tila naririnig ang bawat bigat sa aking paghinga. Hindi mo kailangang pumunta kung hindi pa handa ang puso mo, anak. Mahinang wika niya habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi ko po alam, Tay. Natatakot po akong baka pagpunta ko roon, bumalik lang ang lahat ng sakit. Sagot ko. Ngumiti si tatay. Anak, ang tunay na paghilom ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang harapin ito nang hindi ka na nasasaktan. Pumunta ka hindi para sa kanila, kundi para sa huling piraso ng iyong kapayapaan. Dala ang mga salita ni tatay. Nagmaneho ako patungong Batangas ng araw na iyon. Ang bawat kilometro ay tila isang paglalakbay, pabalik sa mga kabanatang akala ko ay naisara ko na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Amara na durog at takot. Ako na ngayon ang may hawak ng manibela ng aking buhay. Ang bahay nila ay simple lamang, malayo sa karangyaan na dati ay ipinagmamalaki ni Mama Corazon. Ang salo-salo ay binubuo lamang ng ilang malalapit na kamag-anak. Nakita ko si Andres sa isang sulok, nag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanyang kilos ay magalang at hindi na mapagmataas. Ngumiti siya nang makita ako, isang ngiting puno ng respeto at pasasalamat. At sa gitna ng sala, nakaupo sa isang silyang degulong, naroon si Mama Corazon. Ang dati matalas niyang mga mata ay malumanay na ngayon. Ang kanyang buhok ay may mga puti ng hibla at ang kanyang mga kamay ay nakapatong lamang sa kanyang kandungan. Nang makita niya ako, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuro ang espasyo sa kanyang tabi. Lumapit ako, ang bawat hakbang ay mabigat. Naupo ako sa tabi niya at sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng mga mamahaling singsing, ay payak na ngayon. At sa isang kilos na hindi ko kailanman inasahan, dinala niya ang aking kamay sa kanyang noo. Isang tradisyonal na pagmamano. Isang kilos ng paggalang na karaniwang ginagawa ng mas bata sa mas matanda. Isang mainit na likido ang gumapang sa aking mga pisngi. Ang pagmamano na iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita ng paghingi ng tawad. Sa kilos na iyon, ibinaba niya ang kanyang korona at inamin ang kanyang pagkakamali. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, isang pagtanggap na hindi na nangangailangan ng anumang paliwanag.
Habang nagmamaneho ako, pauwi ng gabing iyon, ang bigat sa aking dibdib ay tuluyan ng nawala. Ang lahat ng tanikala ay naputol na. Ang lahat ng utang ay nabayaran na. Ang lahat ng sugat ay nagsisimula ng maghilom. Payapa na ako. Malaya na ako. Ngunit habang tinatahak ko ang daan patungo sa aking bagong buhay, isang panibagong tanong ang sumibol sa aking isipan. Ngayong wala ng galit, wala ng sakit, at wala ng nakaraan na kailangang balikan, ano na ang susunod? Ano ang naghihintay para sa isang pusong natutong magmahal muli, hindi ng iba, kundi ng sarili niya? Isang taon matapos ang lahat, isang sobrang kulay kape ang dumating sa aking opisina. Hindi ito naglalaman ng pera o panunumbat. Sa loob nito ay isang formal na sulat mula sa korte. Isang dokumentong nagsasaad na ang lahat ng kasong sibil na may kaugnayan sa maling pamamalakad ni Andres sa kumpanya ay tuluyan ng naisaayos. Ang huling hibla na nagdudugtong sa akin sa legal na bangungot ng nakaraan ay naputol na. Hinawakan ko ang papel. Ang tekstura nito ay simple, ngunit ang bigat ng kahulugan ay hindi matatawaran. Ito ang aking huling resibo ng kalayaan. Ang Season Financial Consultancy ay hindi na lamang isang maliit na opisina. Ito na ngayon ay isang pangalan na kinikilala sa buong probinsya. Naging tagapagsalita ako sa mga seminar para sa mga kababaihang nais magsimula ng sarili nilang negosyo. Ang kwento ko, bagamat hindi ko idinetalya ng buo, ay naging isang inspirasyon. Ang bawat palakpak na aking natatanggap ay hindi para sa yaman na aking naipon, kundi para sa tapang na aking ipinakita. Ang dating anino sa likod ng isang lalaki ay isa na ngayong liwanag na gumagabay sa iba. Minsan, sa aking pag-uwi, natatanaw ko si Andres. Nagtatrabaho siya ngayon bilang manager ng isang maliit na hardware store sa bayan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay takot madumihan, ay sanay na ngayong bumuhat ng mga sako ng semento at magbilang ng mga pako. Nagkakasalubong ang aming mga mata, at sa bawat pagkakataon, isang magalang na tango lamang ang aming palitan. Wala ng sakit, wala ng galit, tanging isang tahimik na pagkilala sa landas na pinili ng bawat isa. Si Mama Corazon naman ay nanatili sa Batangas. Ang kanyang paggaling ay mabagal, at ang kanyang dating mapagmataas na diwa ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Hindi na niya hinahanap ang karangyaan. Ang tanging hiling na lamang niya, ayon sa kanyang pinsan, ay ang makaupo sa bintana tuwing hapon at pagmasdan ang paglubog ng araw. Ang hustisya ay dumating sa kanila hindi sa anyo ng pagkakakulong, kundi sa anyo ng isang simpleng buhay na pilit nilang tinalikuran noon. Isang buhay na ngayon ay kailangan nilang yakapin bilang kanilang tanging katotohanan. Isang hapon, isinama ako ni Tatay Samuel sa dalampasigan. Ang araw ay kulay kahel, dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Umupo kami sa buhanginan. Pinapanood ang bawat alon na humahalik sa pampang bago muling bumalik sa laot. "Masaya ka na ba, anak?" Tanong ni tatay, ang kanyang boses ay kasing payapa ng dagat. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay sa malawak na karagatan sa aking harapan. Ang hangin ay malakas, hinahampas ang aking buhok at dinadala ang amoy ng alat. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi ko kailanman naibigay sa salamin sa loob ng 8 taon. Isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa iba, hindi para magtago ng sakit. "Opo, tay," sagot ko. "Masaya na po ako." Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti o ang pagbabalik ng yaman. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap muli ang iyong sarili matapos kang maligaw. Ito ay ang pagtayo sa dalampasigan ng iyong buhay matapos ang isang malakas na bagyo at masilayan ang isang bagong umaga na para lamang sa iyo. Ang mga alon ay patuloy na darating, ngunit ngayon alam ko na kung paano tumayo. Hindi na ako isang papel de liha na kinakahiya. Ako ang buhangin na kayang tiisin ang bawat hampas ng alon. Ako ang dagat na may sariling lalim at lakas. Ako si Amara,
At ito ang tagumpay ng aking puso. 5 taon na ang lumipas. Ang maliit na opisina sa Pampanga ay lumaki at nagkaroon na ng 2 satellite branch sa kalapit na probinsya. Si Amara Sison, ang dating papel de liha na asawa, ay naging Ambassador of Financial Literacy para sa mga kababaihan. Isang babaeng hindi na kailanman muling titingin sa likuran. Ang kanyang buhay ay payapa, masaya, at puno ng mga kaibigan at kasamahan na nagpapakita ng tunay na paggalang. Ang lupa ni Tatay Samuel ay naging isang maunlad na farm-to-table business, pinamamahalaan ng mag-ama ng may pagmamahalan at kalinga. Ang gabi ay naging isang ritual ng pagkukwentuhan, malayo sa mga ingay ng panunumbat at pag-aaway. Sa kanilang hapagkainan, ang bawat butil ng kanin ay may lasa ng pagpapahalaga at ang bawat tawa ay tunay at hindi pilit.